Una sa lahat, Barangay Kagawad na inakusahang sangkot sa droga sa Bohol, kinaladkad. At muntik pang sigmuran. Sa video, rinig pang pag-iyak at pagmamakaawa niya. Ang mga umunoy ng bugbog kay Kagawad, pawang mga pulis daw. Ito pang pananakit sa San Jose del Monte, Bulacan naman. Lalaki, pinagsusuntok at pinagsisipa ng isang grupo. Muntik pang bagsakan ng gulong. Ang buong detalye kung din ang mga bugbugang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Mga nagpakilalang taga-suporta raw ni dating Pangulong Duterte, pinagbantaan umano ang ilang kaanak ng mga biktima sa drug war sa babiyahing pa-ICC. Senator Ping Lacson, sasampahan daw ng ethics complaint ng kapwa niya senador. Habang si Senator Rodante Marcoleta, meron daw draft ng ethics complaint pero hindi niya sinabi kung para kanino. Mga Pilipinong kapitan na sakay ng Shadow Fleet o iligal na barko ng Russia, tukoy na ng gobyerno. Babaeng halos isang linggo nang hinahanap, natagpo ang patay sa septic tank sa mismong bakuran ng biktima sa Pampanga. Kung ang mayor na inatake noon ng RPG nakaligtas sa ambush, ngayon naman ang kanyang pamangkin tinambangan at napatay. At sa showbiz, stalker ni Ivana Alawi nakapasok sa bahay ng content creator. Nagbigay pa raw ng resume kung bakit deserve niyang maging jowa ni Ivana. Pinagbabantaan umano ng ang ilang kaanak ng mga biktima ng drug war na gusto magpunta ng The Hague, Netherlands para sa paglilitis kay dating Pangulong Duterte. Giit nila gusto silang patahimikin ng mga Duterte supporter. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. 6 na araw bago ang confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Naghahanda na ang delegation ng ilang kaanak ng mga biktima ng war on drugs. Sa press conference ng Duterte Panagutin Network, sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na maraming biktima ang gustong personal na makanood sa pagdinig lalo't matagal na nila itong hinihintay. Pero hindi pa man sila nakakaalis ng bansa, may natatanggap na raw silang mga pagbabanta mula sa Duterte supporters doon. Hindi na rin namin alam yung emosyon ng mga tao, pero nakakakuha kami ng sentimiento na hindi welcome ang mga biktima, hindi welcome ang mga abogado ng biktima sa The Hague. Lalo na sa mga lugar na idineklara na nila na Duterte Street, Duterte Park, na parang hindi daw yon, hindi welcome ang mga quote-unquote, akala nila sinasabi nilang anti-Duterte. Naghahanda na rin daw sila sa mga pambabash online. Inaasahan daw nilang may mga bayarang troll na aatake sa susunod na linggo kasabay ng confirmation of charges hearing ni Duterte na magsisimula sa February 23. Posible raw na magharap ang prosecutor ng 2 testigo na may kinalaman sa pagpapatupad ng war on drugs. Matatandaan na ang self-confessed Davao Death Squad hitman na si Edgar Matobato at dating Police Colonel Chief Royina Garma ang napaulat na pwedeng tumestigo sa kaso ni Duterte. Pero sabi ni Conti, wala pang inilalabas ang prosecution kung sila ang ihaharap na testigo. Malalaman na lang daw ito sa mismong araw ng confirmation of charges hearing. Sa ngayon, nasa pre-trial stage pa lang ang kaso ni Duterte at posibleng madagdagan pa ang mga tao na kakasuhan at aarestuhin. Nitong weekend, pinangalanan ang 8 kasabwat ni Duterte sa war on drugs. Kabilang nga riyan sina Senators Bato de la Rosa at Bongo. Ang sunod na tanong ngayon, kailan maglalabas ng arrest warrant ang ICC laban sa kanila? Una nang iginiit ni Sen. Pro Tempore Ping Lacson na dapat dumaan muna sa local court ang anumang arrest warrant ng isang foreign entity. Muli niya itong pinanindigan sa programang Storyco ng One News. Dapat mag-issue ng corresponding order yung local judge para ma-implement. Before the implementation of the execution of the warrant of arrest, kailangan merong corresponding order from the local court.
Ganon din ang mga summons set, ano? Pero iba naman ang posisyon ni ICC Accredited Council Attorney Gilbert Andres. ICC is not a state, it's an international organization. So hindi po papasok doon sa rules on extradition. Before an international tribunal, pwede po siyang i-surrender ng Philippine authorities. Now, naging state practice po, sa naging example po, si Mr. Duterte ay sinurrender nga ng Pilipinas, si Mr. Duterte sa ICC. So baka yung pong pwedeng gawin. Una na ring sinabi ng Malacanang na kapag may warrant of arrest na, dapat yang ipatupad. Hindi po kinakailangang magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Dudulog sa Korte Suprema si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II matapos siyang idawit ng ICC bilang co-perpetrator o kasabwat sa drug war ni dating Pangulong Duterte. Sa panayam sa programang The Big Story ng One News, nanindigan ng dating kalihim na inosente siya at walang anumang partisipasyon sa kampanya kontra droga. Plano raw niyang maghain ng motion para karuhin ang legalidad ng posibleng pag-aaresto sa kanya ng ICC. It appears na some people or some local organization, even foreign organizations, are calling for the issuance of warrants against us. I hope to file the necessary, the appropriate case before the Supreme Court so that I could protect my rights as a Filipino. Meron daw magsasampa ng ethics complaint laban kay Senator Ping Lacson. Habang si Senator Rodante Marcoleta naman, meron daw nakahandang ethics complaint para sa hindi niya pinangalanan kung sino. Narito ang Frontline Report. Sa isang social media post, ibinunyag ni Senador Ping Lacson na plano siyang sampahan ng ethics complaint ng isang kapwa-senador. Nag-ugat daw yan sa isang spliced o kinatay-katay na video mula sa pagdinig ng Commission on Appointments. Hindi binanggit ni Lacson kung sino ang magrereklamo, pero iginiit niyang hindi siya marunong magkatay ng video. Sa isang interview naman, kinumpirma ni Senador Rodante Marcoleta na meron na siyang draft ng isang ethics complaint, pero hindi niya binanggit kung laban kanino. Nag-ugat daw ito sa umano'y paglalabas ng maling naratibo tungkol sa sinabi niya sa Kalayaan Island Group. Isa sa tungkulin ng isang senador yung pagpapahayag ng tama para kasi tinitingala kayo ng mamamayan na pinagtiwalaan kayo ng mandato na magsilbi kayo ng tapat. Opo. Di ba? Kaya nga po, honorable ang tawag eh. Di ba? Gagawa ka ng ganong klaseng naratibo, ibang-iba doon sa tunay na nangyari. May siguradong sa ethics committee ang bagsak mo. Matatanda ang umani ng batikos si Marcoleta sa naging pahayag niyang isuko na lang ang Kalayaan Island Group. Kalaunan, nilinaw ng senador na kulang sa konteksto ang lumabas na pahayag. Nasabi niya lang daw na isuko ang Kalayaan dahil nagkakaproblema na roon. Hindi binanggit si Marcoleta kung sino mismo ang nasa likod ng spliced video. Pero anya, pinagdugtong-dugtong ito para gumawa ng maling naratibo na kalaunay ikinagalit ng mga taga-Pag-asa Island. Pinag-inisplice niya, pinagdugtong-dugtong niya, ang hindi magkakadugtong talaga. Anong ibig mo sabihin? Ba't mo ginagawa ito? Anong pakay mo? Anong motibo mo para gawin yun? Sa ngayon, wala pang detalye kung kailan ihahain ng senador ang ethics complaint. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5. Lilitisin na sa General Court Martial ang opisyal ng Philippine Army na nag-viral dahil sa kanyang social media post na kumakalas na raw siya sa Marcos administration. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Formal nang isasalang sa paglilitis ng General Court Martial si Colonel Odi Mungao, isang senior officer ng Philippine Army. Ito ay matapos niyang mag-post sa social media ng kanyang pagkalas sa pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Lafarete, sapat na anya itong basihan ng paglabag ni Mungao sa Article of War 63 dahil sa kawalang galang umano sa Pangulo bilang Commander-in-Chief. Sabi ni Lafarete, natapos na rin ang inisyal na investigasyon. Tapos na po yung investigation sa kanya sa TRACOM and is already here for GCM, for a General Court Martial. We are already preparing for it. May nagmi-meeting pa yung composition. Meron akong pinirman sa composition and it will be malapit na. Batay sa Article number 63 ng Articles of War, may tuturing na paglabag ang anumang uri ng hindi paggalang at pambabastos sa pangunahing mga lider ng bansa, gayon din sa kalihim ng national defense.
Sino mang sundalo ang mapatutunayang guilty ay masisibak sa serbisyo. Those are speculations na pinapatahimik natin. We have our standards as part of the military organization. He is still part of the organization and ginawa niyang pagbigay na nawalan siya ng confidence. No? So he has to face this an investigation for this. The due process. Nakatakdang magretiro si Mungaw ngayong taon pero posibleng ipahold ang kanyang retirement benefits para sa kanyang paglilitis. Layo ng Philippine Army na mapanatili ang disiplina at profesionalismo sa kanilang hanay. Doon na lang sa court martial niya siguro sabihin yun. Wala pang petsa kung kailan magsisimula ang paglilitis ng General Court Martial kay Mungaw. Matatanda ang noong nakaraang buwan ay sinibak si Mungaw bilang commander ng Philippine Army Training Support Group. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Patay na ng matagpuan ng babaeng halos isang linggo nang nawawala sa Angeles, Pampanga. Natagpuan sa septic tank ang kanyang bangkay at ang kanilang family driver ang person of interest. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. February 12 nang i-report ng kanyang mga anak sa mga pulis na nawawala ang kanilang ina na si Maria Teresa Mama sa Angeles, Pampanga. Sa pagre-review sa mga kuha ng CCTV, nakita pa na pumasok sa driveway ng compound ng pamilya Mama ang puting MPV ni Teresa noong gabi din ng February 12. Kasama umano ni Teresa noon ang family driver nilang si Emmanuel Tolentino. Ilang minuto lang matapos niyan, isang kuha naman sa loob mismo ng bahay. Maririnig na ang sigaw ng pinaniniwalaang si Teresa. Lumipas ang higit isang oras nang muling nakita ang puting MPV na palabas na ng gate ng compound. Mula noon, hindi na nakita sina Teresa at Tolentino. Sa paggalugad ng barangay at mga pulis sa bahay at compound ng pamilya, nakita ang mga nagkalat na bakas ng dugo sa pader ng bahay, sa washing machine at kartilya. Nitong Sabado, February 14, natagpuan sa isang public plaza sa bayan ng Magalang ang sasakyan ni Teresa. Nakita pa ang ilang gamit ito sa loob ng sasakyan, pero di pa rin nakita ang ginang. Ayon sa mga testigo, isang lalaking umano ang nag-iwan ng sasakyan. Agad itong isinailalim sa forensic examination ng SOCO. Nung pinasoko namin, walang nakitang blood sa mga upuan. So ibig sabihin, walang dalang body or cadaver. Kaya muling itinuon ng paghahanap sa loob ng bakuran ng pamilya Mamak. Idinikla na ring person of interest si Tolentino o mas kilala sa lugar na Doc Manuel na 2 dekada ng driver ng pamilya. Sa pagbalik ng mga otoridad kagabi sa compound ng mga Mamak, naghukay sila sa paligid. Maya-maya may napansin sila malapit sa abandonadong piggery sa compound. Nakita namin yung may mga naka-gamble na mga lupa kasi yung taong gumawa doon talagang nililito ang mga investigador. Dito na nadiskubreng inihulog sa septic tank ng piggery na may 6 na talampakang lalim ang katawan ni Teresa. Tinabunan rin ito ng mga kaning baboy at mga damo at tila sadyang inayos para hindi makita. Malapit din ang hukay sa sleeping quarters ni Tolentino. Lumalabas sa investigasyon, palo ng matigas na bagay sa ulo ang kinamatay ni Teresa. Kasi doon sa pagkakakita namin kagabi, malinis naman yung body, walang tama na saksak o ano. So tinitingnan namin yung result ng autopsy, mukhang may tama sa ulo, may pasag yung buko. Kwento raw ng anak ng biktima, bago ang krimen, napansin lang nagbago ang ugali ng driver. Tila nais nitong magdesisyon sa mga bagay-bagay para sa pamilya Mamak at tila umaas ng padre de pamilya. Kaya minabuti na raw ng pamilya na patigilin na ito sa pagmamaneho. Pumanaw na rin kasi ang mismong amo ni Tolentino na barangay captain at asawa ni Teresa na si Rodelio Mamak. Pero sa kabila nito, nag-volunteer daw si Tolentino na manatili sa serbisyo kahit wala ng sweldo. Patuloy ang manad sa nawawalang driver. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Kalaboso ang 2 Chinese na dumukot sa kapwa nila Chinese sa Quezon City. Binayaran na sila ng ransom na 800,000 pesos pero naningil pa rin sila sa boyfriend ng biktima. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. We are arresting you. Kentucky. Hindi na umabot pa sa selebrasyon ng Chinese New Year ang 2 Chinese na yan matapos arestuhin ng NBI International Operations Division sa loob ng isang hotel sa Quezon City. Sila ang itinuturong dumukot sa babaeng isa ring Chinese na nitong February 8 pa nawawala.
Na corner ang dalawang dayuhan pagkakuha nila sa ransom money na umaabot sa kalahating milyong piso. Kwento ng boyfriend ng biktima na kapwa nila Chinese, nakatanggap siya ng tawag sa mismong girlfriend nito noong February 9 at sinabing dinukot siya ng 4 na lalaki. Ayon sa boyfriend ng biktima, tinakot at pinagbantaan siya ng mga sospek na papatayin ang kanyang girlfriend kaya agad siyang nagpadala ng 800,000 pesos. Pero imbes na palayain, humingi pa umano ang mga kababayan nitong kidnapper ng dagdag na pera. Dito na raw siya humingi ng saklolo sa NBI. Nakuha sa mga sospek ang marked money. May 2 kasamahan pa sila na parehong Chinese rin ang patuloy na tinutugis. Since the closure of the POGOs, this foreign national shifted to other illegal activities such as kidnapping for ransom, illegal drugs, and online scamming. Matagumpay naman na nasagip ang babaeng biktima na haharap ang mga sospek sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention. Sa hiwalay naman na operasyon ng NBI National Capital Region sa isang exclusive village sa Ayala, Alabang, nabisto ang isang Pogo Hub na pinapatakbo din ng mga Chinese national. 8 dayuhan ang naabutan na agad hinuli ng NBI NCR. Nakuha sa kanila ang mga laptop, cellphone at iba pang electronic hardware na ginagamit umano nila sa love scam at iba pang uri ng panloloko online. Pero ang mas ikinagulat ng mga operatiba nang maabutan ang isa pang Chinese na illegal umanong kinulong ng mga sospek. Itong biktima ay nakapagpadala ng distress call and message dito sa complainant na dumating sa atin. 2 sa 8 sospek ang itinuro ng biktima na nagkulong umano sa kanya. Na ito yung na-identify ng victim na nananakit sa kanya, tinututukan siya ng baril, kinukuryente siya. Ayon kay NBI Director Attorney Lito Magno, nakikipag-ugnayan na sila sa Chinese Embassy para sa mga Chino na sangkot sa iba't ibang krimen dito sa bansa. Lalo na po itong mga kidnappings that are being done by the Chinese also. So it's a kidnap between Chinese and Chinese citizens. No, sila ang nagkikidnapan at ginagawa ditong krimen dito sa ating bansa, no? Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Tukoy na raw ng Department of Migrant Workers ang 24 na Pilipinong kapitan na sakay ng Shadow Fleet o iligal na mga barko ng Russia. Pero hindi na matunto ng ahensya kung nasaan na sila. Nasa Frontline ng balitang yan si Cheryl Cosin. Hawak na ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga pangalan ng Pinoy seafarers na kasama umano sa Shadow Fleet o iligal na barko sa Russia. Tinatayang 24 na Pilipinong kapitan ang nakasamparian. What we're doing is looking at the names that we have. 24 ang bilang ng alleged seafarers on board the so-called Shadow Fleet. But we're still confirming this. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, pinaiimbestigahan na nila ang agencies na humawak sa naturang seafarers. It's possible na sa record namin, dideploy sila sa, let's say, Greece o saan pa man, pero they ended up in the Shadow Fleet with the Greek on board a Greek ship, pero they ended up in the Shadow Fleet. So that would be a serious offense, of course. Wala pa muna tayong findings na gano'n. Ito ay spekulasyon lamang on our part. Ayon sa European Council, ang Russian Shadow Fleet ay isang uri ng kolorum na malalaki at lumang tanker. Lulan nito ang mga produktong krudo ng Russia. Ibinabiyahe ito para patuloy na kumita ang Russia para sa tinatawag nitong war economy. Ayon pa kay Kakdak, delikado yan, lalo't hindi kasama sa International Maritime Organization system ang mga Shadow Fleet. Wala rin itong insurance, kabilang na ang war risk. Kung matatandaan, patuloy ang digmaan ng Russia at Ukraine dahil sa agawan ng teritoryo. Hindi alam kung nasaan sila, yung safety nila, hindi tayo sigurado. So yan ang mga perils ng pagiging kabilang ng Shadow Fleet. Kaya tayo ay seryosong matter ito at we will get to the bottom of this
within the next 24-48 hours para malaman kagad natin, malocate natin kung saan yung mga kababayan natin on board this so-called shadow fleet. Sa panayam ko kay Foreign Affairs spokesperson ASEC Angelica Escalona sa programang One Balita Pilipinas, sinabi niyang nakikipagtulungan na sila sa DMW kaugnay ng mga Pinoy sa shadow fleet. Bukod dyan, ginagawan din daw ng paraan ng DFA para mapauwi ang Pilipinong itinuturing na prisoner of war sa Ukraine na si Raymond Gumangan. Siya yung Pilipinong biglang napasabak sa frontline ng giyera sa Russia kahit ibang trabaho talaga ang inaplayan. Pero aminado ang DFA, mahihirapan silang ma-repatriate si Gumangan. This is a complicated process. The Filipino fighters are in war zones at hindi po partido ang Pilipinas sa conflict na ito. So any release or repatriation of a prisoner of war is subject to agreement between parties to the conflict. Magiging yung access to prisoners of war, this is governed by international law. Nakikipag-ugnayan na ang DFA sa Ukraine at Russia at sa International Committee of the Red Cross. Sa ngayon, 5 Pilipino pa raw ang humingi ng tulong matapos i-deploy sa foreign armed conflict. Nagbabalita mula sa Frontline, Cheryl Cosim, News 5. Pinabubuwag ng ilang eksperto ang Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue sa gitna ng talamak na korupsyon sa bansa. Hindi rin daw kasi ramdam ang ginhawa sa kabila ng malaking buwis na binabayaran ng mga Pilipino. Nasa frontline ng balitang yan, Gerard de la Peña. Mula na maging mainit sa mata ng taong bayan ang issue sa flood control scandal, binantayan na ng buong bansa ang pagsugpo sa korupsyon sa gobyerno. Kaya naman, muling lumutang ang ideyang buwagin ng 2 ahensya ng pamahalaan, ang Bureau of Customs at ang Bureau of Internal Revenue. Giit ni dating Finance Undersecretary Shelo Magno, tuwing kinakapos daw kasi ng pondo ang gobyerno, ang unang naiisip ng mga mambabatas ay dagdagan ng buwis, kahit pa bilyong-bilyong piso raw ang napupunta lang sa korupsyon. Napapanahon talagang isulong ito dahil ayaw natin na makita na naman natin at matagpuan yung sarili natin na pagkatapos kurakutin ng pera ng bayan, dagdag na tax ang sagot ng gobyerno. Ayon pa kay Magno, 2011 pa lang ay napapag-usapan na ang pagbuwag sa BIR. Noong 2017 naman, naghain ng panukala si dating Pangulo at ngayon Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo para buuin ng National Revenue Authority o NRA. Ito raw sana ang ipapalit sa BIR, bagay na hindi nalalayo sa nakikitang solusyon ng tax expert na si Mon Abrea. Pero ayon kay Abrea, sa ilalim nito ay dapat isang ahensya na lang daw ang hahawak sa pangolekta ng buwis at ng customs duties. Professional din na magiging pagpapatakbo ng ahensya. At hindi co-termino sa presidente ang hahawak nito. Hindi na rin kakailanganin ng backer na politiko para ma-appoint sa matataas na posisyon. Itataas din ang sweldo ng mga kawani para maiwasan ang korupsyon. Giit ni Abrea, kailangan ng ayusin ang sistema dahil problema raw ang palpak na paniningil ng buwis. We are overtaxed and underserved. Bawat bintana at pintuan may fees na sinisingil. Bawat labas at pasok sa Pilipinas may tax na sinisingil. Paying first world taxes but receiving third world services. Hindi buwis ang problema. Ang sistema ang may butas. This is not a mere collection problem. This is a system design problem. Depensa naman ng BOC, baka raw maantala lang ang proseso at operasyon kung pag-iisahin sila ng BIR. At kahit parehong nakatuon ng pansin ng BIR at Customs sa kita ng pamahalaan, magkaiba raw ang 2 ahensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Tila nagpasaring ang drag queen at anak ni sex bomb IZ na si Sofia Trazona sa gitna ng pambabash sa stepdad niyang si Alvin Aragon. Sa video ni Sofia, nagpapaayos siya ng buhok. Ang caption, basta magpapaganda para pretty na haharap kay Lord. Nahaharap sa kontrobersya si Alvin matapos niyang sabihing pinag-resign ng Diyos si IZ sa sex bomb. May pahayag din siya tungkol sa pangalan at may ikling suot ng sex bomb. Sinabi rin ni Alvin na wala sa Biblia ang third gender. Nag-post naman si Sofia na trans and proud siya. Susunod, Barangay Kagawad, binugbog umano ng 4 na pulis sa kasagsagan ng bypass operation sa Bohol. Pambato ng oposisyon sa 2028 presidential elections iaanunsyo sa Disyembre. At pamangkin ng alkalde sa Maguindanao del Sur, patay sa ambush. Magbabalik pa ang Frontline Tonight.
Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bugbog saradong isang barangay kagawad sa kamay ng mga pulis sa Bohol. Ang biktima, target ng mga pulis dahil sangkot umano sa illegal na droga. Natong frontline report. Kinaladkad ng naka-shorts. Muntik masikmuraan. Hanggang sa persahang hilain ng dalawang lalaki, si Barangay Kagawad Eric Gumanoy sa isang bahay sa Sevilla, Bohol. Ang matindi pa, kahit nagmamakaawa at umiiyak, hindi tinantanan ng mga lalaki si Gumanoy. Hindi na nakita sa CCTV ang mga sumunod na eksena, pero rinig ang patuloy na pag-ungol at pag-iyak ng kagawad. Tumagal ng halos 5 minuto ang video. Kuha ang CCTV maghahating gabi nitong February 10. Kasagsagan yan ng bypass operation ng 4 na nakasibilyang pulis at target nila mismo ang Barangay Kagawad na sangkot umano sa iligal na droga. Pero nauwi raw yan sa pambubugbog. Tad-tad ng pasa ang biktima sa braso nito. May mga sugat at galos din sa kanyang leeg at tiyan. Agad nagsumbong si Gumanoy sa Bohol Provincial Internal Affairs Service. Nagsampa siya ng reklamong administratibo sa 4 na pulis. Kabilang dyan ang hepe ng Sevilla Municipal Police Station, 2 police master sergeant at 1 patrolman. Sa isang pahayag, iginiit ng Bohol Police na hindi nito kinukonsinti ang ginawa ng mga pulis. Hihintayin daw muna nila ang supporting documents bago simulan ang formal proceedings. Nakausap naman ng News 5 si Police Major Ray Olar, ang tagapagsalita ng Bohol Police. Kwento niya, may 2 bersyon ng kwento silang pinag-aaralan. Ayon daw kasi sa mga sangkot na pulis, nakataka sa bypass ang suspect matapos makuhanan ng iligal na droga. Pero itinanggi nilang may nangyaring pambubugbog. Nakatakas ng yung sabi nila. So, ito antayin na natin yung final investigation natin, yung resulta ng kung talaga, kung ano talagang nangyayari. Mahirap kasi 2 bersyon ng tinitingnan ko eh. Ang bersyon na yan, taliwas naman sa kwento ng biktima. Base sa medical legal nito na inilabas noong February 13, bukod sa mga pasa at sugat, meron ding paso ang biktima sa kanan nitong binti. Gumawa na ng task force ang pulisya para imbestigahan ang kaso. Pangamba naman ng biktima, balikan siya ng 4 na pulis lalo't naka-duty pa rin sila hanggang ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Isa pang ginulpi, kuyog ang inabot ng rider na nagpaangkas sa lalaking nagnakaw pala ng gulong na may mag sa Bulacan. Git ng biktima, hindi siya kasabwat at pinara lang daw siya. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel exclusive. Nakasalampak na sa bangketa ang lalaking naka-helmet ng mavideohan ng isang motorista sa San Jose del Monte, Bulacan kagabi. Katabi niya ang nakatumba niyang motor. Maya-maya, sunod-sunod na suntok sa tagiliran ang inabot niya mula sa isang lalaki. May isa pang sumipa sa kanya. Natakpan na ng ilang pang motorista ang video, pero kitang tuloy pa rin ang pambubugbog sa lalaki. Tumanggi nang humarap sa kamera ang mga tauhan ng isang vulcanizing shop sa lugar, pati na ang may-ari nito. Pero kwento nila, may lalaki raw na may dalang lumang gulong at nagtanong pa ng presyo ng mga gulong. Laking gulat na lang daw nila nang biglang kunin ng lalaki ang isa sa mga nakadisplay na gulong na may mags. Agad daw itong umangkas sa isang rider na agad ding umandar. Pero nahabol sila ng mga tauhan ng vulcanizing shop. Dito na nabugbog ang rider. Di na nahagip sa video pero kinuyog din ang kumuha ng gulong. Dinala ang 2 sa barangay hall. Dito na napag-alamang pinara lang ng lalaki ang nabugbog na rider. Hindi raw niya alam na nagnakaw pala ang nakiangkas sa kanya. Tama-tama naman daw po na dumaan yung rider po yun sir eh. Hindi niya alam na gano'n ang nangyari sir, na nakaw pala yung dala-dala ng gulong. Naiblatter na ang insidente sa barangay pero hindi na ito nauwi sa pagkasampa ng reklamo. Nagkausap na raw ang rider at ang may-ari ng vulcanizing shop. Hindi na rin sinampahan ng reklamo ang mismong kumuha sa gulong matapos mapagkasundo ang babayaran na lang niya ito. Tumanggi na magpa-interview ang nabugbog na rider.
Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Pagpatak ng Disyembre ngayong taon, malalaman na raw kung sino ang magiging pambato ng oposisyon sa 2028 presidential elections. Noon ang sinabi ni VP Sara Duterte na sa Disyembre rin siya mag-aanunsyo. Nasa Frontline na balitang yan si Cheryl Cosim. Malayo pa pero mainit na ang 2028 presidential elections. Ang nilulutong United Opposition, sisiguraduhin daw ang tunay na unity. A real unity talaga. Kasi sobra tayong dinivide, sobra tayong pinolarize ng nakaraang mga taon. So, sino namang society ang pwedeng mag-progress kung walang unity na totoong unity? Sinabi yan ni Senator Risa Ontiveros sa panayam ko sa kanya sa programang The Long Take ng One News. Aminado ang senadora na si Vice President Sara Duterte ang pinakamalakas na kalaban sa pagkapangulo sa 2028. Is the opposition po open to support from within the administration, if only to prevent a Sara victory? Wala pang ganung usapan. Kasi nga first things first, kailangan kumbaga ayusin muna namin yung aming bakuran. Dahil ito po ba ay recognizing yung possible or yung winnability ng another Duterte sa 2028, which is VP Sara? Sinabi nga ni Senator Frank na si VP ang pinakamalakas na kandidato sa ngayon. So kahit sino namang responsableng political formation, lalo na isang responsableng oposisyon, kailangan realistically take note kami ng mga ganyang challenges. Those are the kinds of candidacies na we will be competing against. So kailangan up to the standards kami. Nanindigan si Ontiveros na hindi sila basta-basta aanib sa mga partido na hindi nila pareho ng mga ipinaglalaban. Anong common values po yung sa tingin yung non-negotiable para sa inyo? Good governance, transparency and accountability, kaya yung anti-corruption ang lakas sa amin. Tapos economic reforms din. Sa ngayon, hindi pa raw sila bumubuo ng koalisyon sa iba't ibang partido at wala pa rin namang nag-aalok sa kanila. Pero meron na raw silang timeline sa pagpili ng kanilang standard bearer para sa 2028 presidential elections. In broad strokes, may consensus kami na pipili kami ng aming common candidate by, say, end of this year. And gagawin namin sa pamamagitan ng mga surveys at iba't iba pang mga instruments. Makailang beses nang sinabi ng senadora na bukas siyang maging pambato ng oposisyon, pero may kondisyon. Isa pang bukas tumakbong pangulo ay si Senador Bam Aquino. Kabilang si Aquino sa mga speaker sa ikinakasang prayer rally sa EDSA Shrine sa February 22. Kamakailan nag-reunion ang opposition leaders. Kasama dyan ang mga naging pambato nila noong 2022 na sina dating Vice President at ngayon Naga Mayor Leni Robredo, pati na si Senador Kiko Pangilinan. Nauna nang sinabi ni Robredo na wala siyang planong tumakbong presidente sa 2028. Bagamat merong mga humihikayat sa kanya na sumubok muli. Sa kabila niyan, nag-post online si Robredo na nanghihikayat na dumalo sa kick-off concert ng awit at aksyon kontra korupsyon sa Quezon City Memorial Circle sa February 21. Samantala si Vice President Sara Duterte naman, dati na ring nagsabi na sa Disyembre niya rin kukumpirmahin ang pagtakbo niya sa presidential elections. I think for a presidential candidate, the perfect time to decide would be December of 2026, the year before filing ng candidacy. Nagbabalita mula sa Frontline, Cheryl Cosim, News 5. Susunod, pamangkin ng mayor na nakaligtas doon sa ambush gamit ang RPG, patay sa pananambang. At Ivana Alawi, binalikan at tinatali ang pang-i-stalk sa kanya sa loob ng kanyang bahay. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
Kung ang mayor na inatake noon ng RPG nakaligtas sa ambush, ngayon naman ang kanyang pamangkin ang tinambangan at napatay. Narito ang report. Tadtad ng tama ng bala ang SUV na ito sa Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Pinaulanan ng bala ang tatlong sakay ng SUV na mga salaring sakay naman ng puting minivan. Kahit tinamaan na, nakausad pa ang SUV hanggang makalapit ito sa isang military checkpoint. Isinugod ang mga biktima sa ospital pero isa sa kanila ang binawian ng buhay. Siya ang nasa passenger seat at kinilalang si Dato Morsid Elias Gara, pamangkin ni Sharif Agwak Mayor Ahmad Mitra Ampatuan. Sugatan naman ang kapatid ng alkalde na nagmamaneho ng SUV at isa pa nilang kasamahan na sakay sa likod. Nabuksan yung pintuan sa may bandang kanan po ng minivan. Tapos pinaulanan ng bala yung paparating na sasakyan ng mga biktima. Ang napuruhan po yung sa may bandang right side ng driver po sa front seat. Yun po yung namatay. Matatandaang noong Enero, tinambangan din si Mayor Ampatuan at ginamitan pa ng RPG ang kanyang armored van. Pero nakaligtas ang alkalde. Napatay noon ang 4 na suspect sa pananambang sa alkalde. Patuloy naman ang hot pursuit operation sa mga suspect sa panibagong pananambang sa pamilya Ampatuan. Inaalam pa rin kung magkaugnay ang dalawang ambush. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Ventulan, News 5. Formal lang sinampa ng kaso ang 3 suspect sa pagpatay sa babaeng pulis at kanyang anak na lalaki. Kabilang sa mga sinampa ng 2 counts of murder ang mag-asawang Christian at Pia Katrina Panganiban, pati ang kanilang katulong na si Hildy. Yan ay matapos makahanap pang prosecutor ng sapat na ebidensya para matiyak ang hatol laban sa kanila. Inabsuelto naman ang isa pang suspect na si Mirabel Panganiban at ituturing na witness. Binasura rin ang mga reklamo laban sa dating mister ng biktima na si John Molenido matapos payagan ng korte ang mosyon para alisin ang kanyang pangalan sa mga respondents. January 24 at 29 nang matagpuan sa Bulacan at Tarlac ang bangkay na maginang Diane Marie at John Ismael Molenido. Sa February 19 o sa Huwebes na magsisimula ang Ramadan, inanunsyo yan ng National Muslim Commission on Filipinos. Hindi kasi nasilayan ngayong gabi ang buwan. Sinusunod ng Islam ang lunar calendar na nakabase sa moon sighting. Kapag nasilayan ang new moon, yan ang hudyat ng pagsisimula ng Ramadan. Ang Ramadan ay ika-9 na buwan sa kalendaryong Islamiko kung saan nag-aayuno, nananalangin at nagninilay-nilay ang mga Muslim. Minsan na raw pinasok ng isang stalker ang bahay ng celebrity at vlogger na si Ivana Alawi. Sa latest vlog ni Small Laude, binahagi ni Ivana na isang linggo raw nagpabalik-balik ang isang fan sa kanyang bahay. Baka gusto mong palaba. Noong una, nagpaabot ito ng 10 pages na resume kung bakit daw siya ay karapat-dapat na maging boyfriend ni Ivana. Minsan pa raw itong nagdala ng bulalo na nakalagay sa ice cream tub. Bumalik pa ang stalker na may dalang picture ni Ivana pero sinunog ang gilid nito. Pinagbawalan ng gwardiya ang fan na pumasok sa bahay pero nakakalusot pa rin daw ito at nagpapakilala raw na boyfriend ni Ivana. Dahil sa insidente, hindi na siya nagsushoot ng vlog sa gate ng kanilang bahay para hindi malaman kung saan siya nakatira. Abangan! Mga robot sa Dubai sumasabak sa pagkapula ng sunog. Attribute ng Thai series The Girl From Nowhere, ipinasilip. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Hindi natinag ng malakas na ulan ang makulay at masayang selebrasyon ng Chinese New Year sa bansa. Sa Binondo, Manila, tuloy sa andar sa gitna ng ulan ang mga engranding float parade na galing pang Manila Post Office. Inabangan din ang mga isinaboy na regalo gaya po ng ampaw, t-shirt, kape at iba pa. Puno rin ang mga panindang pampaswerte, performers at music sa Ongpin Street. May selebrasyon din ang mga kapatid natin sa Banawe sa Quezon City.
Bida naman doon ang mga kulay na fireworks display, street performances at bazaar. Highlight din sa kanila ang higanteng tikoy na may lapad na higit 2 feet at 10 inches. Sikat na pagkain yan tuwing Chinese New Year para daw dumikit ang swerte. May pasilip ang reboot ng hit Thai series na Girl From Nowhere, The Reset, featuring ang bagong gaganap sa bidang si Nano. Nagbabalik ang creepy laugh ni Nano, this time played by Becky Armstrong. Reboot ang series kaya tampok sa pasilip ang ilang dark and mysterious event na sanhi ng injustices sa kanilang school. Unang ginampanan ng Thai superstar na si Chicha Kitty ang role ni Nano. Streaming na sa Netflix ang Girl From Nowhere, The Reset this March 7. At para naman sa ating papaong pampagood night, may bago na namang naimbentong robot. Isa po yang bumbero. Kaya niyang magbuga ng tubig na hanggang 40 liters per second. Abutin yan hanggang sa layong 60 meters. Parang real-life firefighters, kayang abutin ng bomberobot na yan. Mga lugar na delikado na sa mga bombero. Bomberobot. Bomberobot. Bombero... Ano, sir? Bomberobot. Bomberobot. Ba't sa akin yung binigay? Dapat si sir na lang ang nagbasa nun. Okay yan, pandilig. Pandilig. Grabe ka naman. Maaksayas ako. Tsaka sa mga car wash. Hindi talaga sa mga rescue. Siya. Yan pong 45 minutong pag-imayos. Malagang headlines. Balitan ang diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami niyong kapatid sa Balitaan sa Public Service. Ako po si Mehan Los Baños Oroseo. Ako lang po si Adlinga, walang iwanan sa Frontline Tonight.